ika-3 taon mula nang mabangga at maparalisa si Ernesto Panganiban. Pero wala pa rin siyang katarungang nakakamtan dahil ang napagkasundoang blood money na dapat ay ibabayad sa kanya ng nakabanggang Saudi national, hindi pa rin ay bibigay. Yan ang balitang Middle East ni Andy Relok. Hindi pa rin nakakatayo at hindi pa rin nakakain ng maayos si Ernesto Panganiban sa inupahan niyang bahay sa Asi Region dito sa Saudi. 3 taon na kasimula nang nabangga siya ng isang Saudi national pero hanggang ngayon wala pa rin siyang nakakamit na hustisya. Hindi pa rin niya nakakuha ang 2.5 million pesos na blood money na napagkasunduan sa korte. Ang problema na lang, yung pinag-uusapan na pera para pang-suporta sa kanya. Kaya nang binisita siya ng kinatawan ng konsulado, muli siyang nanawagan na tulungan siyang makamit ang hustisya. Ikulong ang Saudi na nakabangga sa kanya at bayaran ang blood money ng kanyang hinihingi. Kwento ni Kaestong malaya pa rin nakagala sa Asi Region ang suspect. Paniwala niya, delaying tactics lang ito ng mga nag-aasikasong abogado nila. Nung unta si Davis sa court, nagkaroon bigla ng judge. Inilipat lang yung papel ko sa kabilang kwarto. Ano sasabihin mo para kung walang judge dito? Ay nung dumating yung suot nung instruction ng police, may judge na kagad pala. Kaya dinay-delay ng abogado yung kaso namin. Nalaman ng taga-embahada at ng mga PhilCom leader na wala siyang OWA membership dahil na-expired na, kaya halos wala rin daw matatanggap na benepisyo mula sa gobyerno si Kaestong. Hindi natin masabi na okay na tayo sa kingdom. Unang-una, hindi natin to logar. Huwag natin baliwalain yung mga UWA, PhilHealth. Dapat yan natin, iayos natin yan. Kahit wala tayong nararamdaman, wala tayong nakikitang tulong sa atin. Pero sa mga pamilya natin, pwede nilang magamit yun. Nakikiusap si Kaestong na tutukan at asikasuhin ng gobyerno ang kanyang sitwasyon para makauwi na rin siya sa Pilipinas at makapamuhay ng maayos kapiling ang mga mahal sa buhay. Nagbabalita sa Middle East, Andy Relok, Asi Region, Saudi Arabia.